Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid. Lunes po sa loob ng unang linggo sa panahon ng Adbyento. At dahil ngayon po ay December 4, special day para sa ating pinakamamahal na katuwang na lingkod pari, ang ating parochial vicar dito po sa National Shrine of San Antonio de Padua, Father Jami, Father Mark Anthony Hamero. Happy 4th Sacerdotal Anniversary. Yay! Palakpakan! Praise the Lord! Magpasalamat sa Diyos. At pagbati din po sa kanyang mga nakasabay sa ordination. Ang kanyang best friend, si Father Joms. At ang kanyang kaklase din, si Father Mon. At si Father Park. Happy Sacerdotal Anniversary din sa inyo. Magkita-kita tayo bukas dito sa National Shrine of San Antonio de Padua, 10:30, para sa inyong Thanksgiving Mass. Yan. Medyo ninenervyos nga ako dahil ako ang mag-humili sa inyong sacerdotal anniversary celebration. Ika-4 na taon. At pagbati din sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. At sa lahat po ng tumulong na nagkaloob ng kanilang donation sa pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Ako, maraming salamat po. Umabot na po ng almost 400,000. Pero malaki-laki pa po ang kulang. Sapagkat 1,000 pamilya po ang ating pagbibigyan ng tulong. Bawat bag, 1,000 pesos po ang halaga. At sa mga members po ng 1,000 Club, St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua. Sa mga kayo naroon, sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Pagdasal natin ang isa't isa. And once again, welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo sa araw na ito. Father Jami at sa mga kasama, Happy 4th Sacerdotal Anniversary. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Lunes sa loob ng unang linggo sa panahon ng Adbyento, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po sa ikaw-long kabanata, mga talata 5 hanggang 11. Ang pamagat po ng ating pagninilay ay nagsasabing, God offers the gift of salvation to all. Ang kaligtasan ay para sa lahat, at ito'y iniaalok ng Diyos sa lahat. Walang pinipili ang Diyos because salvation is not an exclusive gift given sa mga kumikilala lamang sa Diyos o maging sa bayang hinirang ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos para sa lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa ating Ebanghelyo, sinabi po ng Kapitang Romano kay Jesus, lumapit sa kahilingang sana'y gumaling ang kanyang alipin. Sinabi po niya, hindi ako dapat para tumuli ka pa sa bahay ko. Magutos ka lang at gagaling na ang aking katulong o alipin. Hindi lahat ng lumalapit kay Jesus ay napagbibigyan ayon sa kanyang hinihiling. Bagamat ang Diyos ay totoo namang may tugon sa lahat ng ating mga dasal. Maaring oo, pwedeng hindi, o pwede namang pagbibigyan kita, pero maghintay ka muna. Because God is taking His time and He's also giving us time to think, to reflect, and to purify our intentions para sa ating mga kahilingan. Mga kapatid, ang lumapit po kay Jesus ay isang kapitang Romano. Siya po ay isang pagano, hindi po siya Hudyo. Hindi masama ang kanyang hinihiling sapagkat siya ay humihiling ng paggaling ng kanyang alipin o katulong. Humiling siya
hindi para sa kanyang sarili. Ang inihiling niya ay para sa iba. At siya napagbigyan. At ano ba ang naging dahilan kung bakit siya ay napagbigyan ni Jesus sa kanyang kahilingan? Siya po ay umani din ng paghanga dahil sa ipinakita niyang pananampalataya. Isang pagano sapagkat siya ay kapitang Romano, subalit nagpahayag ng pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus. Alamin natin ang ilan sa mga katangian ng uri ng pananampalataya ipinamalas niya na umani ng paghanga mula kay Jesus. Una, it is a kind of faith that believes in the universality of salvation. Oo nga siya isang Romano, oo nga hindi siya Hudyo, siya isang pagano, subalit naniniwala siya marahil ng kaligtasan at ang biyayang ibinibigay ng Diyos ay hindi lamang nakakulong sa iilan. Ito ay para sa lahat, sapagkat ang Diyos ay para sa lahat at siya'y sumasa lahat. Walang hangganan ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Hindi tao ang magtatakda o magbibigay ng limitasyon sa kapangyarihan ng Diyos. Because God is not an exclusive property of anyone. Sabi nga po ni St. John Paul II, the universality of salvation means that it is granted not only to those who explicitly believe in Christ and have entered the church. Salvation is offered to all, and it must be made concretely available to all. Kung ang sakit ay pangkalahatang tanda ng kahinaan ng tao, ang kakayanan ng Diyos na magpagaling ay tanda ng kapangyarihan na pwedeng maranasan ng lahat at ipagkaloob sa lahat. Healing can be a universal sign of God's power. Salvation is not an exclusive gift of anyone. Ito po ay regalo ng Diyos sa lahat. It is purely a grace from God at walang makapagdidikta sa Diyos kung sino ang dapat niyang iligtas. Pangalawa, His faith is a kind of faith that believes in the power of God's words. Ang ganda po nung kanyang sinabi, Panginoon, hindi po karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Sa isang salita mo lang, mag-utos ka lang, at gagaling na ang aking alipin. Di nga ba, bago natin tanggapin si Jesus sa banal na komunyon, ito rin ang sinasabi natin, Panginoon, di po karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi na kailangan puntahan pa ang kapitang Romano sa kanyang tahanan, sapagkat salita pa lang na Jesus sa kanyang paniniwala ay sapat na upang mapagaling ang kanyang may karamdamang alipin. O di ba? Naniniwala sa lakas at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pangatlo, His faith is best expressed in humility. Kaya ipinakita, pinamalas niya ang kanyang pananampalataya sa diwa ng kababaang loob. Siya po ay nasa posisyon ng pamumuno, nasa posisyon ng kapangyarihan. Pwede niyang sabihin na, Lord, ako naman po ay may mataas na posisyon. Sana naman po ako inyong pagbigyan sapagkat ako po ay tumutulong sa marami, sinusunod po ako ng marami, kilala po ako sa lipunan. Hindi po ganun eh. Wala siyang ipinagmagaling. Bagamat siya ay may aking galing, hindi po siya nagmagaling. Sa halip, siya ay nagpakababa sa harapan ng Panginoon, nakiusap ng may pagtitiwala, at siya po ay napagbigyan. Prayers do not have to be long and eloquent. They need only to come from a sincere and humble heart. Because prayer, after all, must be an expression, a humble expression of our need for God. Kaya nga sa harapan ng Diyos, wala tayong dapat ipagmagaling sapagkat ang Diyos ang pinakamagaling. Kailangan lang nating magpakababa sa Kanyang harapan at magsumamo na tayo idinggin sa ating kahilingan. We can only do so much with our influence, with our power and authority, but what we can do will not always be enough. Palaging may lugar sa pagpupuno sa ating mga kulangan
sa pamamagitan ng kapangyarihan at awa ng Diyos. In God, there are no dead ends, because God always opens a way, as He Himself said, I am the way, the truth, and the life. So mga kapatid, ang kaligtasan ay isang regalo ng Diyos at ito ay pinagkakaloob sa lahat. Because salvation is God's universal gift to all. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, maraming salamat po sa biyayang kaligtasang hatid ng iyong anak na nagkatawang tao, naghirap at nag-alay ng buhay para sa amin. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pagtanggap sa mga kapatid naming hindi katulad namin sa pananampalataya. Meron man kaming pagkakaiba sa paniniwala, subalit naniniwala naman kami na kaming lahat, anuman ang aming pagkakaiba, ay magkakapatid at kabilang sa isang pamilya mo na aming Panginoon at Diyos. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo po at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo sa ating mga kakilala, mga kaibigan, lalo tigit ang ating mga mahal sa buhay. Evangelization should always start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Daily Gospel Reflection. Sa mga benefactors po namin, sa mga nagnanais pang tumulong, ako po ay personal na nananawagan sa ngalan ng Pambansang Dambana ng San Antonio ng Padua para sa tulong na aming kinakailangan. Pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Kami po ay naghahanap ng mga pamilya mag-sponsor sa 1,000 pamilyang mahirap na pagkakalooban namin ng Medianoche package. Ito po yung mga grocery items, pagsasaluhan nila sa pagsalubong sa pagdating ng bagong taon. Pero ano pong halaga na inyong bibigay, lubos po ang aming magiging pagpapasalamat sa inyo. Bawat bag of grocery items ay nagkakahalaga po ng 1,000 pesos. 1,000 pong pamilya ang bibigyan namin. Kaya kailangan po namin ng 1,000,000. Sa ngayon po ay umabot pa lang ng 400,000, humigit kumulang ang donasyon sa proyektong ito. Malaki-laki po ang kulang, pero kasama kayo, kasama ang Diyos, kakayanin po natin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.